Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ang pag-uusapan po natin dito ay ang issue ng Showtime. Ngayon, iisa-isahin po ni Banat Bay kung ano yung mga naging violation nitong It's Showtime ni Vice Ganda. Kung ano ba, ano ba yung pinanggalingan ng suspension nila sa MTRCB. Kayo naman maghusga kung dapat ba yung ginawa ng MTRCB, nasa sa inyo na yan. Diba? Buksan nyo lang yung isip ninyo. Panoorin po natin kung ano yung mga naging violation at iisa-isahin uli ni Banat Bay. Eto ha, i-discuss natin yung violation, isa-isang violation ng Showtime para malaman nyo. Sabihin nyo sa akin kung sobra na ba at talaga nga namang deserve na nilang masuspinde o baka naman sobra yung pagsuspinde. Okay? So, unahin natin, di ba? Yung viewers tungkol dun sa Isip Bata, okay, ni-report yan July 25, okay, at yan ho ay pinagbasihan in accordance with Presidential Decree PD number 1986 and implementing rules and regulation. The respondent may file one motion. So, binigyan sila ng one motion for 15 days. Okay? Ito yung prior warning sa kanila. Ito iisa-isay natin yung mga warning sa kanila. MTRCB case number 2023-0606-CL121. Facts. Inappropriate utterance of the word G-spot by host Jong Hilario and Vice Ganda during January 24, 2023 episode of It's Showtime in violation of Section 2B, Chapter 4 of Implementing Rules and Regulation of Presidential Decree 1986. Decision. The board found the respondent, ABS-CBN Corporation, Zoe Broadcasting Network, and TV5 remiss in the performance of their respective function and duties required under the implementing rules RRR of PD 1986. Sa madaling salita, una, ginamit nila ang salitang G-spot. Sabihin ko sa inyo, pakisabi nga sa anak ninyo, sa harap ng anak nyo, ikaw Ekdam, pakisabi sa harap ng anak mo, nak, G-spot mo ha. Tignan mo, protektahan mo yan G-spot mo. Sige, yan yung hamon ni Banat Bay. Ipaliwanag nyo sa anak nyo yan pag tinanong kung ano yun. Di ba? Tama ba na gamitin yung words na yun? Ikaw matanda ka na, mas alam mo dapat yan. Ano pa yung bata, di ba? O baka hindi mo alam ibig sabihin ng G-spot. Ha? Hindi, kaya nga, ikaw na. Na medyo tagapagtanggol ka naman ng Showtime eh. Sa apo mo o kaya sa anak mo sabihin mo, oy, yung G-spot mo ha. Na-warningan sila dito. Hindi sila sinuspinde. Pangalawa, Tsaka ang tanong doon, nag-sorry ba? Siguro naman pinadalan sila ng letter ng MTRCB. Ang tanong, nag-sorry ba? MTRCB case number 2023-0606-CL106. Okay? Facts. Inappropriate utterance of the word tinggil by host Vong Navarro. Isa pa yan. Paano mo uli paliliwanag sa mga bata yan? Diba? Ikaw, alam mo yan kung ano ibig sabihin yan. O ikaw, paano mo paliliwanag? Sige nga, pag tinanong sa'yo yan. Ikaw, Bong Navarro, na ano ka nang hindi guilty, tapos ganyan ka pa. June 3, 2023. Ano, sabi dito, anong kanilang warning lang din, winarningan ng board. Tinggil. Sige nga, ho. Sabihin nyo nga yung anak nyo sa harap ng anak nyo, yung tinggil mo ha.
Don't tell me, hindi nyo alam ibig sabihin ng tinggil. Ito, at present, the noontime show has duly submitted their MR of above-mentioned cases which are currently pending when MTRCB Adjudication Committee for their resolution. Pending yung cases nila na yan. Pending yan sa MTRCB Adjudication which is hindi kasama si Lala Soto. Hindi kasama si Lala Soto, ha? Linawin natin. Bakit hindi siya sumama? Nag-inhibit po si Chairwoman dyan kasi nga ina-avoid niya yung conflict of interest dahil nga yung kabilang noontime show na kalaban ng Showtime is si tatay, nandun yung tatay niya kaya ginhibit siya para maging wala maging bias, 'di ba? Para maging fair yung magiging resulta nung botohan. In 2023 alone, the MTCB has received multiple complaints with the board given because we also believe that the noontime show prior warning from the board in relation to the utterance of the word pek shorts. January 9, 2023. Ginamit yung salitang pek shorts. Okay? January 9, 2023 sa isang performer na hindi ko na alam papangalanan na Girl on Fire dahil kilala natin yon. Segment aired on February 14. In both cases, the respondent were admonished that similar violations should be dealt with more severely. Kaso ito ha, sa MTRCB. Okay? Banggitin mo ba naman yung salitang pek short sa telebisyon? Noontime show. Tapos nagkakainan ng ek-ek. Nakita mo yon? Sana kung pwede ko play dito, kaya lang sigurado. Sa YouTube nga, pag pinakita ko yun, madedemonetize ako eh. Pag pinakita ko yun, yung kain ng ek-ek doon, yung sumasayo na nandito yung ek-ek ng babae, tapos gano'n, tapos nakatibak na halos. Pag pinakita ko diyon, demonetize to. YouTube to ha, social media, lenient na dito. Tapos gagawin sa telebisyon? Taka ba kayo? O sadya mga bobo kayo mga producer dyan? Hindi ako nagtatanong lang ako sa Showtime ha. Sadya ba kayong bobo, tanga o gusto nyo lang magkaroon ng issue para pag-usapan yung nabubulok ninyong ratings? Isa pa yun sa nakakapagtaka, bakit pinapayagan? Alam naman nila yan. Diba? Lalo na yung ABS-CBN, napakatagal na nila sa industriyang yan. Ang GMA7 o yung GTV, alam naman nila yan. Pero pinayagan nila, hinayaan nila. Bakit? Natatakot siguro sila kay Vice Ganda? Diba? Na pag si Vice Ganda nagsalita, medyo tatamaan sila? O hindi natin alam, diba? Ba't pinayagan nila eh? Wala man lang suminta sa kanila. Ipakita mo! Grabe to si Bilis Kilos, oh. Wag na. Ayoko sabihin na baka mamaya pinipersonal sabihin nila. Oh, ayoko na sabihin yung pangalan nun. Di ba? Oh, eto pa. Baka naman sabihin ninyo, sobra naman yan. Eto pa. March 14, 2023 and March 13, twice. Okay? Ginamit ang salitang tuli in the said program. Oh, the report was dismissed. Sabihin, dinismiss. Lack of merit because the utterance was not made with malice nor was delivered in indecent manner inappropriate for live noontime program. Bilis Kilos DDS, salamat po. So, eto ha, yung salitang tuli, dinismiss ng MTRCB. Ibig sabihin, hindi naman kasi nila sinasadya, so dinismiss. Okay? O, diba? Naging fair ang MTRCB. Kita nyo yun. Dahil nga siguro hindi naman masyadong ganun kabigat yung salitang yon. So, parang inintindi na lang nila na lahat naman dumadaan sa ganyan. So, mas maiintindihan siguro. So, ganun siguro yung naging ng MTRCB. So, yun. Pinakita lang na fair. Diba? Hindi lahat tinanggap ng MTRCB yung violation. Meron namang dinismiss. June 28 and June 20, dalawa na naman. Ayan, ito. Grabe rin ito. Alam nyo yung inuhulog yung pera? Dali wala akong pera dito. Ba't ba ako walang pera? Yung meron silang palaro na hinuhulog yung pera. Halimbawa, ito yung pera, hihulog. Alam mo yun? Tapos, ito yung lalaki, ito yung lalaki. Tapos biglang
pagbagsak, kailangan nilang ipitin. Alam mo yun? May pagkakataon doon na hindi nila naipit, tas naghalikan yung dalawa. Okay? Which is, alam naman natin, isa yun sa mga intensyon nung programa na yon, 'di ba? Para exciting. Yung dalawang lalaki doon naghalikan dahil doon sa programa, 2 beses yon. Winarningan lang sila, okay? Pero dinismiss yung kaso. Linawin natin, dinismiss yung kaso. Kaso makait talaga yan. Sino makait? Ako? Wala kang pakialam sa noon time show. Hindi ako nanonood noon. Hindi ako ganun. Tigil-tigilan nyo ako sa katsipan nyo, ha? Pasensya na, hindi ako magtsatsagang manood ng noon time show. Gigising ako. Anong pakialam ko sa noon time show? Alam mo, kahit nandun si Yorme dun sa isa, kahit itong mga TBJ, mga veteranong ginagalang natin, pero ako personally, nakukornihan ako sa kanila. Pareho. Hindi dahil sa corny yung si Tito Vic and Joey o kaya corny si Isko. Hindi yon. Nakukornihan na ako sa noontime show kasi matanda na ako eh. Ano yung gigising pa lang ako para manood nun tas pag-enjoy. Ano ako? Kaya imposible. Imposible ako ho ay pabor lang sa Eat Bulaga, Kapuso o kaya Eat. Imposible ho yun. Tigil. Diba, hindi naman lahat talaga ng, sabi natin, may edad, nagkakaedad lang, kagaya nga ni Manat pa, di ba? Na, kumbaga nawawala na yung interest nila manood ng mga ganyan noontime show. Ako, personally, minsan hindi na talaga rin ako nanonood ng noontime show. Mas gusto ko lang manood sa Netflix, manood na lang sa online, dito sa YouTube, di ba? Kasi nga parang, yung, alam niyo, kapag yung interest mo hindi na talaga nandun, tatamarin ka manood eh. Oo, totoo yun. Tigilan mo ako sa katangahan nyo. Okay? Ito pa. July 14, 2023. Ito na naman. Wardrobe malfunction. Ano nangyari? Dahil dito, lumabas. Alam na ang mga hindi dapat lumabas. Okay? The said host. Makinig. Okay, the said host submitted their apology to which the MTRCB accepted. Okay, naintindihan nyo? Inaccept ng MTRCB yung kanilang apology. Kaya pala nilang mag-apologize eh. Bakit hindi nila ginagawa dun sa iba? Kasi naintindihan naman ng MTRCB, talaga namang wardrobe malfunction yun. I think yan yung kay Regina Tolentino. Okay? Ito pa. July 24, 2023. Paggamit ng salitang sandata. According to the complaint, the utterance carried double meaning referring to male, blah, blah, blah. The complaint was dismissed to the lack of merits. Alam nyo, yung salita, sandata, tapos yung sandata mo, gumaganyan-ganyan. Gumaganyan-ganyan. Sandata. Tanungin kita. Gawin mo sa anak mo yun, harap ng anak mo. Yung sandata, ingat ka dyan sa sandata, tapos ganun-ganun ka. Sige. 2 kamay pa, talagang 2 kamay. American siguro to. Di ba? Di ba? Sandata. Anong ginawa ng MTRCB? Pinatawad uli. Winarningan na lang. Di ba? Winarningan na lang. Na-deliver this and Ibig sabihin kasi, tandaan ninyo, hindi kasi yon appropriate for PG. Okay? Sabi nga dito, the complaint was dismissed due to lack of merit because the utterance was not laced with malice nor delivered indecently inappropriate for PG-rated live noontime show. So, pinabayaan na naman. August 2, 2023. Salitang vibrator. Yung isa sa mga host nagsalita ng vibrator. Anak! Yung anak nyo anak! Mamaya ka na mag-iPad. Para naman masyado ka na nasa computer. Maglaro ka na lang ng vibrator. Hindi. Kaya
nga, sabihin nyo nga sa anak nyo yan. Baka nga ngayon ma-demonetize ako sa mga salitang ginagamit ko eh. YouTube pa lang yan, ha? Kasi merong hangganan ng kabastusan. Yun ang sinasabi natin dito eh. May hangganan ng kabastusan. Kung sa bar yan, resto bar, abay magsalta kayo ng titi, pek-pek, walang problema. Nasa bar kayo eh. Tama, mali. Sige nga ho, tanungin ko kayo. Magsalita ako dito ng titi, pek-pek, o ano puke. Sige, eto tayo na lang. Di ba na ano kayo, na i-skandalo kayo? Tama, mali. Hindi, seryoso to. Di ba na-iskandalo kayo? Kasi hindi appropriate. Hindi nyo pa rin magets. Hindi kasi appropriate na ginagamit sa social media yon. Mas lalo na yung vibrator sa telebisyon. Sinong tanga? Ang sasabihin, okay lang yon? Okay lang ang tinggel? Okay. Yun, yung mga panatiko nitong It's Showtime at ni Vice Ganda na akala nila lahat ng ginagawa, sinasabi ni Vice Ganda is tama. Okay lang ang G-spot at vibrator. Dito nga na, iskandalo na kayo eh. Doon pa kaya sa telebisyon gamitin? Bobo talaga kayo eh. Mga panatiko kasi kayo eh. Yan ang problema sa inyo eh. Dito naman, tandaan nyo ha. Ito mga sinasabi ko dito, warning lang. Lahat ito pinagbigyan ng MTRCB. Tapos sasabihin nyo, sobra naman ng MTRCB. Lahat yan pinagbigyan ha. Salitang bulaklak. Pinagbigyan din. Yung merong macho dancer na sumasayaw. Pinagbigyan din. Diba? Ayan yung mga complain. Winarningan na, paulit-ulit, talagang gagawin pa din. Yan ang problema kasi sa inyo. Ang problema kasi sa inyo, pag panatiko talaga kayo, wala na kayong makikitang mali sa sinasamba ninyong si Vice Ganda. Diba, totoo naman, kapag panatiko ka na, lahat ng sinasabi niya, ginagawa niya, tama na. Pero mo, ang daming violation na ginawa ng It's Showtime ni Vice Ganda. Diba? Kasi feeling niya kasi, dahil LGBT, feeling niya entitled siya. Feeling niya, tama lahat ng ginagawa niya. Kaya itong mga nanonood, mga panatiko nila, feeling nila tama na lahat. O sige, isang example, yung mga pagsagot-sagot ni Vice Ganda, ginagaya ng mga bata. Hindi ba kayo nayayamot? Hindi kayo naiinis? Di ba? Di ba? Totoo naman. Nakakayamot yung mga sagot ni Vice Ganda, yung mga pabalang niya na sagot. Pag ginagaya ng mga bata, oo, sa TV nakakatawa pakinggan. Di ba? Pero pag in-apply na ng mga bata yan sa mga mas nakakatanda sa kanila, iba na. Wala nang respeto. Kasi akala nila, tama yung ginagawa nila kasi napanood nila kay Vice Ganda. So, dapat talaga, tama lang yung suspension na to eh. Para sa akin. Dapat nga, mas mahaba pa eh. Para mas madala sila. Ewan ko lang kung ano yung magiging impact sa kanila nito. Ay, nako.